kaligtasan. So napakahalaga na at least meron tayong common na pagkakaintindihan kung ano yung sinasabi natin kaligtasan. Ito ay naging topic na namin nung last month. So hinihiling ko siguro na isa rito magbigay ng naalala nila ng kanilang pagkakaintindi or pwede nyo masabi na ano kaibahan ng pagkaintindi ninyo ng salvation noon at saka yung salvation na naaral natin na nakaraan. Meron bang mag-volunteers? Maganda sana kung may sana din dyan sa Dasma, marinig din natin yung kanilang boses. Siguro sa susunod, mag-ano tayo. Mag-set up tayo na merong microphone siguro dyan. So, any volunteer na pwedeng magsabi ng kung anong pagkakaintindi niya ng salvation. Any volunteer? So, ipasa ko dito sa yung aming pag-umpisa tayo kay Wes. Na-mic ko na lang ba? Sa akin. As try natin. Sige kung hindi mag-echo. Hello. Sige, hinaan ko lang dito. Okay na ba? Ayan. So, yung sa akin yung hindi ko sa salvation is simple lang, hindi galing sa atin yung salvation. Hindi sa sarili natin makasuhan natin yung salvation na yung kaligtasan na parang tayo ng langit, hindi galing sa atin, kundi sa Panginoon at sa Panginoon lang. Okay. So, in short, ang kaligtasan ay hindi bunga ng sarili mong gawa. Yun yung sinasabi ni Wes, no? Na ang kaligtasan, balik ko ang aming camera. So, sinasabi ni Wes, na kaligtasan ay hindi bunga ng sariling gawa. Okay. Dito, pag-usapan natin ngayon, kasi napakahalaga nito dahil tama naman yung concern na minsan may mga nagdududa pa sa kanilang kaligtasan. Tama? Hindi ba? Hindi ko nakikita. Kasi nga, dahil hindi malinaw sa atin ano talaga yung ay, kamit ako? Nakamute ba ako? Hindi ako? Okay. Hindi ka na i-mute pala. Ayan. So, napakahalaga nito dahil sa totoo lang ay meron talagang tatlong definition tayo ng salvation. So, i-define natin depende doon sa binigay sa atin ng Bible, ang definition ng salvation. Okay, ito Ang meaning of salvation, ang kaligtasan ay merong past, merong present, at merong future. So, tandaan natin na ang Biblia ay nagsasabi ng ganitong mga talata. Nagsasabi ang Biblia na tayo ay naligtas na, inililigtas niya, at ililigtas pa. So, ang salvation na binabanggit ng Biblia ay merong past, present, and future. So, alamin natin ang mga ito. Una, salvation past. Nang kaligtasan, binabanggit sa Biblia na tayo ay naligtas na from penalty of sin. Yung kasalanan, yung penalty nun, yung bunga ng kasalanan, ay naligtas na tayo. At yun ay pinatutunayan ng Biblia na ikaw ay naligtas na sa kabayaran ng kasalanan. Kasi pag nagkasala tayo, merong karampatang parusa ni kapalit. Sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay tumanggap kay Kristo, wala na yung kabayaran ng kasalanan. At ito nga yung versikulo na ating pinagbabatayan. Pwedeng pakibasa.
Pwedeng pakibasa ulit. Wes? Sa John 5:24, pakatandaan niya, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya tulan sa likay, malipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ayun. So, maliwanag ano, nasa Juan 5:24, sabi dyan, napakatandaan ninyo. Yung salitang pakatandaan ninyo, napakahalaga na. May message sa check kung ano yung message sa baybayan. Ano lang picture lang. Picture lang. Okay. Good. Pakatandaan. Ibig sabihin, dapat i-note, dapat ilagay sa memorya natin. Ang ipin ba tawag doon? Kung sa messenger, ipin, di ba? Ilalagyan natin ng tag na mananatili siya dyan. So, sinasabi ni Juan na dapat matandaan natin, ang sabi dyan na ang nakikinig sa aking mga salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin. No, yung sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. So, meron ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ang tinatawag na buhay na walang hanggan ay nararanasan na ng isang taong nananampalataya. Hindi na siya hahatulan. Maliwanag, no, na hindi na siya hatulan. Sabi, ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, ang ganda no? Ang isang taong na nananampalataya kay Kristo ay inilipat na siya, parang ito siya, nandito ka sa kamatayan na ikaw ito, no? Nandito ka dati, inilipat ka na dito. Yun ang ibig sabihin. Wala ka na dito. Ibig sabihin dati, nandito ka sa pwesto ng kamatayan, inilipat ka na niya sa buhay mula sa kamatayan. So, galing, di ba? Yun yung sinasabi ng Juan na tiyak na ng isang tao na kapag nanampalataya siya, mayroong buhay na walang hanggan. At ito, himayin pa natin, ano? Ito yung sinasabi, may tatlong katotohanan na nabanggit doon. Una, they were given everlasting life o buhay na walang hanggan sa langit. Ibig sabihin, sinasabi doon sa Juan na ang sino man sumasampalataya kay Jesus ay binigyan na ng buhay na walang hanggan sa langit. Hindi mo man ramdam yan ngayon, pero sabi ni Pablo din, na we are seated with Christ in eternity. So, mahirap damahin yan ngayon, ano? So, pero yun yung sinasabi ng Juan, maging si Pablo niya yung sinasabi na they were given everlasting life. So, parang mula ka dito, inilipat ka na dito sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, they shall not come into judgment. Hindi na paparusahan. Kasi kapalitan natin, ayan, no? Hindi na siya hahatulan. So, yun yung comfort ng isang comfort ng isang mananampalataya. Kung bakit relax siya. Dahil sinasabi ng Biblia na oras na nampalataya siya kay Jesus, meron na siya buhay na walang hanggan at hindi na siya hahatulan. So, kung isang kriminal, no, kapag dito sa Pilipinas, kapag sinabi na ikaw ay pinapatawad na ng, ang kaya na kasi magpatawad dito sa atin ay yung presidente, anong tawag doon? Yung presidential pardon. Yun yung kahit na sinasabi na ikaw ay merong anong tawag doon? Yung life sentence ba tawag doon? Kapag inatulan ka ng life sentence na yun. Pero may isa pang lusot doon. Kapag pinatawad ka na presidente. Dito sa buhay na walang hanggang kamatayan, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, at yun ay bigay ng gift lang din naman sa atin, inilipat ka na mula doon sa kamatayan sa buhay na walang hanggan. At wala na yung
judgment. So pagdating ng panahon, kung meron ng paghuhukom, iba na yung linya natin. Hindi na tayo doon sa huhusgahan. Meron pa rin na mga awarding, pero iba na yung linya natin. So hindi na tayo hatulan. Number 3, they are passed from death to life. So parang same lang din, ano? Yung judgment ay yung paghuhukom, ito ay parang inilipat ka na talaga doon sa buhay na walang hanggan. So, yun yung ating, kung sa ano pa, sa marketing pa, yun yung ating binibenta. Ang very napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dapat hindi tayo nahihiya pag nag-share tayo. O kaya sa pag-show natin ng ating pag-ibig sa ating kapwa. Dahil yung ating inilalako ay napakahalaga. Maalis ang buhay ng isang tao sa kamatayan papunta sa buhay na nalaman. So kaya napakahalaga na maintindihan natin itong salvation na ating daladala. Yung bakit tayo nag-worship, bakit tayo kumakanta. Hindi para maligtas, kundi pinupuli natin ang Panginoon dahil ligtas na tayo dahil sa ating pananampalataya. Next, ito paano? Pangalawa, na ang salvation ay hindi lamang past, kundi ito ay present din. Dahil sinasabi din naman ng Biblia na ang kaligtasan ay sa ngayon din ay inililigtas pa rin tayo. You are being saved from the power of sin, o sa kasalukuyan, ikaw ay inililigtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Lahat tayo ay nagkakasala pa. Yun ang minsan ang duda natin. Nagkasala tayo, parang nawala na yung ating kaligtasan. Tama? Parang i-feel tayong guilt. Tama yun. Dapat maramdaman natin, nagkakaroon tayo ng guilt feelings kapag ka nakagawa tayo ng kasalanan. Dapat lang na nararamdaman din, dahil kapag hindi, parang hindi ka Kristyano. Walang nag-joke na konsensya sa inyo na gumagawa tayo ng mali. So, kaya ang kaligtasan ay kumikilos pa rin ng gano'n. So, ang sabi nga dito sa Roma, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating upang mamatay. So, ang salita niyang mamatay ay parang present pa rin, no? Yung upang mamatay. So, hindi pa mamatay-matay, di ba? Nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin yung parang sting ng kasalanan. Upang mamatay ang ating makasalanan ng pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ibig sabihin, napakatapang ng kapangyarihan ng kasalanan, ano? Ibig sabihin, na ano ka pa rin? Pwede ka pa rin ma-influensyahan. Though man nailipat ka na sa buhay, na ano ka pa rin? Parang, ito yung ano, no? Ito yung debate namin noong nakaraang linggo. Patungkol doon sa kung ang Kristiyano ba ay nasasapitan pa ng masamang espiritu. Ano naman yan, ano, yung, ano tawag ngayon? Halloween, dito tawag na Halloween. Napag-usapan namin na sinasapian ba yung Kristiyano? Question ko rin yun kasi may mga pinsan ako na mga kilala ko na nagsasabi yan sila Kristiyano at yan din, alam din ni Pastor Aglaya na ninyo na may mga pinsan kami, mga ilan, 3, 4 ba yun na nagsasabi na sila ay Christian at nagsisimba at naposes. Sila ay, ang Kristiyano ba ay nasasapitan ba? Meron dito, mga wala rito sila, sila Brahmin, may kwento nila na may pinag-pray sila dito at habang pinag-pray nila, isa-isa sila na sapian. Tama ba yun? May kwento yun, lumipat yung espiritu doon sa kinakas nila na na sinapian. So, lumipat sa kanila. Yun ay, lahat yun ay mga nagsasabi na sila ay Kristiyano. So,
So, question din sa akin. So, ang Kristiyano ba ay inaano pa, sinasabihan? So, napakahalaga na maintindihan natin yun. Ang paliwanag ng isa sa pastor namin na nandoon ay magkaiba yung influence at saka yung possession. Yung influence ay yung hindi ka pwedeng pasukin, pero kaya niya pa rin influensyahan ka sa mga decisions. Pwede ka niya pa rin i-manipulate. So, ang tanong ay yung nakakapasok ba talaga sa katawan pa ng isang Kristiyano. Ang sabi ng iba, hindi na, kasi pag ikaw ay isang Kristiyano, binibigyan ka na ng kapangyarihan ng Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu. At yun na yung palatandaan na ikaw ay ligtas. At yun na yung yun ang patuloy na nagliligtas sa atin. So, kaya nga dito, no, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipakok na. So, nung ipinako sa Jesus sa krus, kasabay nun yung ating sarili. Kaya nga meron tayong tinatawag ng bautismo. Ang bautismo ay simbolo yon ng pagkamatay natin. Parang inilubog tayo at nabuhay. Yun actually yung simbolo ng ng pagkapako. Yun yung bautismo. So yun yung inilubog tayo ay namatay kasama ni Kristo, kaya inilulubog tayo sa tubig. At nabuhay muli na kasama niya. So yun yung parang simbolo. Though hindi sinasabi na nakakaligtas yung bautismo, ito ay nagpapakita ng ating kaligtasan. Na ang bautismo ay tayo ay naligtas. Pero dito, sinasabi niya na upang mamatay ang ating sarili. Meron pa rin tayong nakakabit na sa sarili na natin na kailangan pang mamatay. Alam naman natin yun. Nag-iisip pa rin tayo ng masama, nakakapagsalita ng masama, nakakagawa pa rin tayo ng masama. Pero nga, dahil tayo ay na kay Kristo, yung makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo mahalipin pang ng kasalanan. So, kaya alam kasi ni Satan na naligtas na tayo. Kasi nagpipilit pa rin yan na kasangkapanin tayo. Si Kristo nga, di ba? Inano pa rin siya sa temptation. Alam niya nila na anak na siya ng Diyos, pero sinubukan pa rin nila na i-tempt si Jesus. Tayo pa rin, di ba? Kaya nga, yun, hindi lang tayo ay ligtas na, inililigtas pa rin tayo ngayon sa pamagitan ng Banal na Espiritu ng Diyos na iniwan niya nang siya ay umalis. Next, ito ay isa pang katunayan na tayo nililigtas. Sa unang Juan 5:18. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo. Si Jesus mismo yung nag-iingat. So tayo, kapag ka nagkakasala tayo, kapag ka meron tayong nararamdaman na ng kakaiba, konsensya tayo, at parang nararamdaman mo naman yun, hindi maganda yung ginagawa. Kasi si Jesus ang nag-iingat mismo sa atin. Siya mismo yung naggagabay sa atin. Sabi, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at nang hindi sila maaring galawin ng diablo. So, ibig sabihin, kung tayo ay nagkakasala, ito ay naranasan din ni Job. Kapag kami dumarating na pagsubok sa atin, hindi ibig sabihin nalingat ang Diyos. Ang Diyos ay inaalaw niya ito, pero alam ng Diyos, ang ina-expect lang naman ng Diyos sa atin ay yung lumapit tayo sa Kanya. Yung ilapit natin ang ating sarili sa Kanya. So, kasi sa Kanya lang yung So, una, niligtas na tayo, inililigtas na tayo, dahil iniingatan tayo ng Diyos sa pamagitan ng Kristo. Si Kristo mismo. Next, pangatlo,
salvation is future. Kasi wala pa naman tayo doon sa physical. Pero spiritually, parang ganito, halimbawa na lang. Ang lupa na aming kinatitirikan ngayon ay sinasabi nilang amin na kasi nabayaran ni tatay ng fully paid na siya. At ang katunayan na amin yun ay yung titulo. Yun lang yung palatandaan. Pero hanggat hindi mo nakukuha yung titulo, kahit na fully paid ka na, hindi mo pa rin masisigurado na iyon. Pero dahil yung titulo na yun ay provisionary na parang, hindi pa talaga siya titulo, di ba? Hindi pa titulo yun, di ba? Certificate pa lang, Yun ay nagpapatunay pa lang na fully paid. Pero hindi pa talaga nalagyan ng certificate. So, iba yata yung analogy ko. Mas maganda siguro analogy ay yung may mga lupa na sa'yo na pero hindi mo talaga maangkin pa ng buo. Pero ito kasi, ang kaligtasan, sinabi lang mismo doon sa kanina natin, unang-unang buhat natin, sa John, na atin na yung kaligtasan. Pero dahil yung katawan natin ay nandito pa, meron pa rin future. So, kakaiba natin kalagayan kasi andito tayo sa isang panahon kung saan ang oras ay may araw-araw. Hindi natin alam kung anong tinatawag na eternity. Hindi tayo napunta pa doon. Tama. Kung sa physics pa ay meron tinatawag na ibang dimension kung saan ang eternity ay beyond that dimension. So, iba-iba talaga. Hindi ka nila ma-explain yung fourth dimension. Ang sabi nga ni Carl Sagan. Kilala niyo si Carl Sagan? Si Carl Sagan is niyang physicist ba yan? O basta pinapaliwanag niya na tayo ay nasa third dimension kung saan merong X and Y axis kung saan ang ating mga gamit ay governed by three dimensions. X and Y. Pero sinasabi niya merong fourth dimension na tinatawag niyang tesseract. Nalala niyo yan na tinatawag sa transformer ay ginamit na nila yun na tinawag nila yung box na tesseract. Pero hindi yun ang tinatawag ni tesseract ni Carl Sagan. Sinasabi niya na mahirap i-explain yun dahil nasa fourth dimension. Lalo na yung eternity, di ba? Dahil ang eternity, nandyan na yung eternity bago pa likhain ang buong mundo. Bago pa likhain ang time. Bago pa likhain ang day 1, day 2, day 3, day 4. Ang eternity ay dito. So, ang day 1, day 2 ay nasa loob ng eternity. Part lang siya. So, parang sinasabi natin day 1, day 2, day 3. Parang tuloy-tuloy lang ang ating buhay. So, ang future, mag-iiba na yung ating dimension. Wala masyadong nagkikwento ng tinatawag na dimension. Ang pagkakalam na natin, pagka eternity ay 1 plus 1 plus 1. Pero sa Biblia, sinasabi na ay Jesus from eternity to eternity. So, ibig sabihin, simula pa mayroon ng eternity, ang patutungahan ay eternity. So, ang hirap kasi sa atin, alam natin, nag-start lang tayo dun sa kung kailan na dito na. So, napahaba na. Tuloy na tayo, ito yung isang katunayan na ililigtas tayo. Ito yung isang event kung saan nakita ni Pablo, sinasabi niya na sa isang araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at nagtunog ng trompeta. Kaya minsan mga tao, pag nakarinig ng trompeta, parang yung lalo na yung mga nag-aabang ng mga futuristic na mangyayari, lalo pagka nag-gera, may mga tunog, parang yun yata ang end time tinatawag na. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga patay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna.
Ibig sabihin yung mga halo-halo yung All Souls Day, All Saints Day. Lahat ng mga nakalibing niyan, lahat ng mananampalataya, ang Panginoong Jesus ay darating sa kalawakan at ang sabi niyan, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So sila ay bubuhayin. Then next, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. So hindi natin alam kung paano mangyayari yun. So yun ay future na kaligtasan. Dahil ililigtas tayo doon sa kapahamakan na nangyayari dito sa lupa. Wala pa naman yun. So ito yun ay future. Sasalubungin ang Panginoon sa himpapawid. Wow. Parang may mga makikita kayong mga movies na mga ganun. Sa gayon, makapiling natin siya magpakailanman. So yun na yung future na mangyayari. Makikita. Ito ba meron pa dito? Sa first Corinthians 15:51 to 52. Ganito na sa Tagalog. Isang tiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay. Ngunit lahat tayo babaguhin. So, ibig sabihin, kung tayo ay sasalubungin natin si Jesus, may isang iglap na magbabago yung ating katawan. Sabi dyan, sa isang sandali, isang islap lang ng mata. Siguro yung mga namatay, pagkalibing sa kanila, pagkakising nila, kahit na matagal na sila, akala nila isang iglap lang yan. Kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling babuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayo lahat. Kapag no? Ano kayo pakiramdam nun? Kasabay natin yung mga namatay. Kunyari, kayo darating ang Panginoon. Sabay. Bubuhayin sila. Makikilala kaya natin yung mga lolo at lola ng mga palataya, no? Ano kaya hitsura nila? Pero sa tingin ko, mga gwapo na ako ng buko. Ibuhok na ako ng hindi nyo nakapakilala. Long hair na ako ng... Hindi natin alam. Pero, pansin nyo naman yung AI ngayon, di ba? Yung mga image. Kahit pag ilagay mo yung picture mo, doon makikilala mo pa rin ikaw yun. Pero gwapo na. Hindi natin yung alam paano ginawa yun, ano. May konting remedyo lang sa ating mukha, alam mo siya pa rin yun. Sexy na tayo doon, sa langit. Mga mahaba na. Pero kasi, makawala na rin value yung gwapuan pagdating ng panahon na yun, ng time na yun, ano. Kasi nga, alam niyo ba sa Africa, na mas sexy sa kanila yung malalaki yung babae. Iba yung kanilang pananaw. Sa atin dito, iba eh. Kailangan ano ka talaga eh, maputi, sexy ka, kailangan para kang Koreana, mga Porcelana. Pero pagdating kasi ng panahon, isang iglap babaguhin tayo. So, mawawala na yung yung pakinisan ng putis. Dahil lang importante, yung mga kasalubong natin ng Panginoon. Mawawala na yung kampulis ba? Yung magpapakinis na ating mga balat. Next, okay, ito naman yung resulta. Pang ilan na ba o 13? So meron pa akong 10 siguro na slide. Bibilisan ko lang. Ito naman yung mga resulta. So wala naman itong isa na. Dahil nga doon sa bunga ng kaligtasan, ay we are cleansed and forgiven from all our sin. Yun ay maliwanag naman na sinabi nung una, no, sa buwan. Basahin lang natin ulit mga supporting verses sapagkat kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Okay, linawin ko lang yung salitang ipinapahayag. Kasi minsan nakala natin yung salitang ito na pinapahayag
ay yung sinasabi, binibigkas natin. Sa malalim na salita ng Griego, hindi yun ang ibig sabihin. Ang sinasabi dyan, na kung tayo ay uma-agree sa Diyos, kapag ka nag-witness ka, nagpapahayag ka doon sa isang husgado, kapag pinahayag mo, sinasabi mo, opo, nagkasala ako, nag-agree ka na ikaw ay nagkasala. Ang ibig sabihin nun, sinasabi mo, hindi lang dahil sa sinasabi mo, kundi uma-agree tayo sa Diyos na tama ang Diyos, tayo ay mali. Yun ang ibig sabihin ng ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Yung sinasabi ng Diyos ang ginagawa mo mali, ito ang sinasabi ko na ikaw ay nagkasala. Pag sinabi mo, yes Lord, nagkasala ako, that's it. Yun ang ibig sabihin ng pagpapahayag ng ating kasalanan. Yung pag-aamin. Yung pag sinabi ng isang husgado, naamin mo ba nagkasala ka? Alam niyo kapag sinabi ng isang nagkasala, opo, guilty ako. Alam niyo ba bang bumababa yung kanyang parusa? Kapag nagsabi siya ng not guilty, doon magtatagal yung tawag nun? Ano ba tawag nun? Trial, tama, trial, hearing. Mas lalong mabigat yung kaso. Pero pagka sinasabi mo na I am guilty, at dahil inaamin mo na nagkasala ka, ang sabi dito, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Yung umamin tayo, sumuko tayo, kaya mayroong salitang suko, yung pagsuko sa Diyos, doon nabumpisa yung ating bihira lang sa tao na kausapin siya ng Diyos para sumuko. At kapag sumuko ka talaga, kapag ka naglaban-laban ba yung mga giyera-giyera, pag sumuko ba ay parang joke lang yun ng pagsuko? Hindi. Itataas mo talaga ang iyong kamay. Isusurrender mo ang iyong armas. At wala ka nang magagawa kung papatayin ka o bubuhayin. Dahil pag sumuko ka, parang sinusuko mo na yung buhay mo. Parang yung buhay mo hindi na sa'yo. Pag sumuko ka, ibig sabihin nun, bahala ka na sa buhay. Nasa sayo na kung buhayin ako o mapatayin. That's how surrender ibig sabihin sa Diyos. So yung pagsuko sa Diyos ay hindi yung biro. Hindi siya joke lang na nagpatawag si pastora, patawag si pastora. Sinabi, sino dito ang gusto tanggapin si Kristo at susuko ang kanyang buhay? Hindi yung joke. Dahil iyon ay tinatanong ka na itawan ang iyong buhay na hindi maganda. At yun ang isusuko mo na sa Panginoon. At sabi dyan, kapag nag-yes Lord ka at nag-agree ka na tama ang Diyos na meron siyang magandang plano at inaamin natin mga kasalanan, maasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Ibig sabihin, hindi yun prank. Nakakatakot yung mga napapanood natin. Tutuwa tayo manood lagi ng prank. Ang Diyos ay hindi nagpa-prank. Kaya yun ang nakakatakot. Walang prank sa Diyos. Kaya kapag sumuko tayo. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Sapagkat siya ay matuwid. Next, tuloy natin ang B. Nung tumanggap tayo sa Panginoon, we become children of God. Subalit, ang lahat ng yan ay sa John 1:12. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. 1 John 1:12. Tama ba yung aking verse? Pa-check na ako. Yan. John 1:12. Tama ba yung aking verse? John 1:12. Pa-check lang kung tama yung verse. Sa
sapagkat ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak. Tama? Okay. So, sinasabi diyan, so lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Galing mo? Sa lahat ng tumanggap. Ibig sabihin, meron tayong natanggap, hindi tayo yung lumapit, parang meron ibinigay sa atin. Ang Diyos ay nag-offer ng Kanyang kaligtasan. Hindi yun sa ating pagsisikap. So kapag narinig natin na ang Diyos ay hinihikayat ka at tayo'y sumampalataya, yun, binibigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. It's a privilege. We become children. God. Yan ay Psalm John 1:12. So tandaan natin na ito mga tinatalakay natin, ito yung ating mga sasabihin doon sa mga disciples natin kung meron ng templo. Kapag maganda na ituro natin ito na kaligtasan na meron tayo. C, we receive the gift of eternal life. At ito ay nabanggit din kanina ng unang-una nating mga talata. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, dito pa lang sa John 3:36 ay madalas sinasabi na ni Juan na meron talagang buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. So meron talagang distinction. Merong mga hindi sumusunod at merong sumusunod. So yun yung pagkakaiba ng anak at hindi anak. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Yun na ang katakot ko. Dahil kapag manatili ang puot ng Diyos sa isang tao, walang magagawa ng isang tao. So, kapag ang Diyos ay napuot, wala tayong magagawa. So kaya kung merong opportunity at marinig niyo yung blessing ng Panginoon, i-encourage kayo at hinihikayat kayo at sinasabihin kayo ng inyong mga mali at kinokonvict tayo ng banal na Espiritu. Sumuko tayo sa Panginoon. Dahil sabi niyan, kapag hindi tayo sumunod, ay mananatili sa Kanya ang buhay ng Diyos. Nakakatakot yun. Nakakatakot. Okay. So, kung meron kayo pa ng question, pwede siguro magtaas ng kamay. Kung meron kayong mga tanong, pwedeng i-message, tapos ibabang ko lang kay Wes, itanong natin mamaya kung meron mga questions. So, mag-abang na rin kayo ng inyong mga tanong. Kung meron pa kayong gusto nating linawin o agam-agam,